An official manipulates reports to cover up a colleague's misconduct. May pinagtakpan siya. Ano po? So what principle is violated under RA 6713? Okay? Is it letter A, professionalism? Is it letter B, integrity and honesty? Letter C, conflict of interest? Or is it letter D, uh, political neutrality? Okay, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano kaya sa tingin nyo? Lang ha. Okay? Ano kaya ang tamang sagot dito? Okay? Ayan. Tama po kayo. So pare-pares naman kayo ng sagot. The answer is indeed letter B as in boy. Okay? So we have integrity and honesty. So ano daw po yung prinsipyong nalabag sa integrity and honesty? Pero pa akong hinahanap dito na isa sa norm. Isang norm, dalawang norms pa ang hindi nagpapakita eh. So dito na nakita nyo na yung professionalism, nakita nyo na yung integrity and honesty. No, hindi siya kasama. Even though yun po ay isa sa mga principles ng Code of Conduct. Political neutrality, nakita nyo na. Okay. Responsiveness to public. Commitment to public interest. Okay. Ano pa yung iba? Sana ma-encounter natin. Ano? Okay. Uy, mukhang tapos na. Hindi, bangkitin ko na. Doon tayo sa 21 kasi hindi na siya RA 6713 eh. So meron tayong tinatawag na justness and integrity. So yung justice and integrity, isa pa yun sa 8 norms ng RA 6713 na dapat ina-uphold ng isang public servant. Ibig sabihin, patas niyang itatrato lahat ng mga kliyente, lahat ng mga citizen. However, tulad nga na nakasulat doon, justness and sincerity, hindi integrity, justness and sincerity. Na ano ibig sabihin nun? It means that although kailangan natin maging patas, we also need to attend to the needs of marginalized people. Ano yung marginalized people? People who are disadvantaged, katulad ng mga senior citizen, katulad ng mga buntis, katulad ng mga may kapansanan. So yes, kailangan mo maging patas, pero syempre, you need to also consider, okay, mukhang hinahapo na si tatay, maaari naman siguro na mauna na siya, ano po. Pero kung halimbawa, dahil ka mag-anak mo siya, kaya mo siya inuna, paglabag yun sa justness. Another na hindi nabanggit sa 8 norms dyan, ay yung tinatawag nating simple living. Simple living, hindi ibig sabihin nun, magdamit ka ng gutay-gutay kapag nasa bahay ka, o magpakahirap ka. Hindi ganoon. Ibig sabihin ng simple living, pag sinabing simple living, you live according to your wages. Mabuhay ka ayon sa iyong kinikita. So, sa ganung paraan, makikita sa iyo, okay, na ikaw po ay hindi naglulustay ng mga public funds, ayan, ng sobra, okay, sa iyong kinikita. Ganoon po yun. Bilang isang ehemplong mamamayan din. Ano po? So I think na-mention ko na lahat yun. Isa-isahin ko nga yung mga kung nakakabisado ko pa. What are the 8 norms of the RA 6713? We have first, commitment to public interest, responsiveness to the public, justness and sincerity, nationalism and patriotism, simple living,